A blessed day to everyone. I am Eliza Senton and welcome again to day 259 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is August 16, 2026. Ang yung title ng devotion natin is God Directs Our Steps. At dito nga, there are no accident in the life of a Christian. Lahat ay may purpose, lahat ay may pagkilos ang Diyos. Dito, yung character natin is si Queen Esther. At bago pa siya maging reyna, meron nang nauna sa kanya. Ang pangalan ay Vashti. Siya yung unang reyna ni Xerxes and ito nga, natanggalan siya ng position bilang reyna dahil si Xerxes ay naggalit sa kanya nung inimbitahan nga siya nito na ipakita yung kagandahan niya sa harap ng kanyang mga official during the feast. Pero tumanggi ito si Vashti, syempre napahiya si Xerxes kaya itong mga personal attendants niya ay nag-request or mga young advisor niya nag-request na alisin na lang si Vashti, palitan na lang siya. Kaya dito sa Esther chapter 2, sa verse 2, sabi dito, Then the king personal attendant proposed, Let a search be made for beautiful young virgin for the king. Sa verse 3 dito, sa 127 city na sakop ni Xerxes, kumuha sila ng magagandang dalaga at binigyan ito ng beauty treatment na under the care of Haggai. Sa verse 5, there is named Mordecai, a Jewish man, at meron siyang pamangkin na ang pangalan ay si Hadassah. Si Hadassah, ito si Esther. Ito yung unang pangalan ni Esther. Isang napakagandang dalaga, pero ulila. So, si Mordecai ay tito niya at siya yung nagkukup dito kay Hadassah. Sa verse 12, before a young man turns came to go in the king Xerxes, she had to complete 12 months of beauty treatment prescribed for the woman. 6 months with oil of myrrh and 6 months with perfume and cosmetics. So, for the whole year nila ay magkakaroon lang sila ng pagpapaganda sa sarili. Dito nga sa verse 14, kasi hindi sila pwede pumunta kailangan nila magpaganda para maakit nila or makuha nila yung favor dito ng king. And sa verse 14, she would not return to the king unless he was pleased with her and summoned her by name. So isang beses lang sila makikita ng king. And ayun nga, ang goal nila ay makuha yung favor nitong king. Now, the king was attracted to Esther more than to any of the other women. So, verse 17 to. And she won his favor and approval more than any of the other virgin. So, he set a royal crown on her head and made her a queen instead of Vashti. Kaya dito, sa ating katuruan, ito yung kwento kung bakit naging queen itong si Esther. At sa ating katuruan naman, number 1, God position us before we understand His purpose. Dito walang kaalam-alam si Esther kung anong ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Minsan mapupunta tayo sa lugar na hindi familiar sa atin or even we treat it as ordinary lang or ordinary day or event or moment and then may mga sitwasyon doon na hindi natin inaasahan na magiging parte tayo o parte ng buhay natin at ayun yung divine appointment. At first, it doesn't make sense, but eventually mauunawaan rin natin yung purpose na pinagdalhan sa atin ng Diyos. Masaya minsan at minsan naman ay hindi. Pero again, kapag nasa purpose ito ng Diyos, ito ay mabuti. And pangalawa, God uses ordinary faithfulness for extraordinary purposes. From your simple obedience, God can use it for big changes in your life. Big purpose. Katulad ni Mordecai at Esther, pinagbuti nila yung kanilang buhay kahit na sila ay foreigner sa bansa ng Persia. Naging tapat sila sa Diyos. Kaya let's encourage each and everyone, make the most of every opportunity and be faithful. Kasi katulad, maging faithful tayo sa oras, sa material, sa mga tao na dinadala sa atin ng Diyos. Be a good steward for God. Kasi again, God uses ordinary faithfulness for extraordinary purposes. And pangatlo, God never forget the obedience that people overlook. Dito, human nature, madalas mabilis tayo makaalala ng mali. At yung mga mabuting nagawa ay mabilis rin nating nakakalimutan.
Ba't ko sinasabi to? Because sa verse 19, si Mordecai kasi, iniligtas niya si King Xerxes from revealing conspiracy from the two officer. Sinabi niya ito kay Esther bilang ito nga yung queen, but Mordecai did not get recognition from it. Pero many days or weeks pass, ang Diyos may divine appointment siya kailan matatanggap yung reward ni Mordecai. Isang gabi si Xerxes hindi na pinatulog ng Diyos hanggang sa maisip nito yung taong nagligtas sa kanya at yun nga, tinanong kung may reward ba itong natanggap. Then there, Mordecai, unti-unti na siyang itinataas ng Diyos hanggang sa naging kanang kamay niya nga siya nito. Kaya napakahalaga na gawin natin lahat ng bagay na may pag-ibig sa Diyos, may katapatan dahil after all, nasa kamay pa rin ng Panginoon, paano niya tayo bibigyan ng parangal. Maaari niyang gamitin yung ibang tao to bless you and for you to be a blessing to other people. Kaya dito naman sa ating pagsasabuhay, number one, be faithful wherever God providence providence has placed you. Everything has a purpose that is sometimes beyond our understanding, but not on God. God providence behind the scenes. We don't know na kumikilos na pala ang Diyos sa mga ordinaryong moments sa buhay natin. Kaya be grateful and faithful in all ways. And pangalawa, treat your position and influence as entrusted to you for God's glory. Whenever you have, whatever you have today, small or big man niya, ipinagkatiwala lahat yan sa iyo ng Diyos. Kaya gamitin natin para sa kapurihan lamang ng Panginoon. Ito yung bayad natin sa kanyang kabutihan. This is the reason why God always reminded us na gamitin mo ito yung mga biyaya sa'yo for His glory. Kasi, for us not to get fall again from the pride that comes from it. Blessing that is not from God and for God is a curse to us. Kung hindi para sa Diyos ito, edi para kanino. And pangatlo, keep doing what is right before God and trust Him with the reward. Abba Father is our greatest boss. Walang pinapalampas ang Diyos sa kabutihan niya na iyong ginagawa. But again, do it to please God, not to please people around us. And again, and gain favor from them. After all, ang Diyos pa rin ang gumagamit ng tao, katulad sa sabi ko kanina, to bless us and for you to be a blessing to other. Kaya lahat ng ito para sa kapurihan ng Diyos. Now for our reflection, what experiences from your past are starting to make sense now? Tingnan mo yung past mo kung saan ka dinadirect ng Panginoon. And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for this day, for this devotion na naalala mo sa amin, Panginoon, na sapat ang biyaya mo, ang lahat ng ginagawa mo, Panginoon, sa pag-guide mo sa amin, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na pinagdadalhan mo din sa amin, Panginoon. Give us courage and discernment, Lord God, na magtiwala sa iyo sa lahat-lahat, Panginoon. Lord, we ask for your provision, Lord God, strength and courage and wisdom, Lord God, na hindi kami magulmihan ng Panginoon sa mga hindi kami maguluhan, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin nauunawaan pa sa ngayon. Lord, we trust you in all our ways, Lord God, in all our days, Lord God. Ikaw lamang nawa ang siyang palaging ng papurihan at maitaas ang iyong pangalan. Lang po in Jesus' name, guide us, Lord God. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan tayo ni Pray na sama-sama sa natin lumagod para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.